Good morning! Ngayong araw, ang appointment ko sa glaucoma specialist. 3 days ago, nagpatakbo ako dito sa ER kasi sobrang sakit talaga ng mata ko at wala akong makita. Pero pasalamat na nga lang din ako dahil umaga yun nung naramdaman ko at nasa bahay pa si Papa B. Kaya naman ay nadala pa nila ako dito sa ospital. Dahil kung siguro nakaalis na sila, hindi ko alam ang gagawin ko dahil ako lang naman ang naiiwan araw-araw sa mga bata. So ayun, pagkadating ko nga sa ospital ay wala nga silang glaucoma specialist nung araw na yon. Pero tinignan ako ng isa sa kanilang ophthalmologist at binigyan lang ako ng mga meds para maibsan yung sakit at syempre para luminaw ulit yung paningin ko. Nainom ko naman yung meds for 3 days pero hindi pa rin ako nakontento. Pumunta pa rin ako sa mga ophthalmologist at yun pa rin ang kanilang recommendation na magpatingin ako sa glaucoma specialist. Kaya naman ay nagpa-appointment na ako at ngayong araw nga ang meron silang glaucoma specialist every Thursday lang. 5 years ago, naramdaman ko na rin to. Ganitong season din. Summer din yun, sobrang init at bigla akong naramdaman. Nasa school ako noon. Buti na nga lang ay kasama kong kaibigan ko noon at dinala niya rin ako sa malapit na ospital pero hindi dito. At yun din ang sinabi sa akin ng ophthalmologist na tumingin sa akin magpatingin sa glaucoma specialist at binigyan niya ako ng meds for 2 weeks noon. At ininom ko naman yun pero binaliwala ko na hindi na ako nagpatingin. At ngayon ito naramdaman ko na naman ulit siya. Dito nga ay 11 AM ang appointment ko kaya naman bago mag 11 ay nandito na ako sa hospital. At yun nga lang pagdating ko ay pangatlo na ako sa pila. Meron pa mga mas maagang pumunta. Pero ganun pa man ay nansalang naman kaagad ako at na-check na agad ako ni Doc. At dito ang unang ginawa sa akin ay chinek pagkatapos ay nilagyan. May pinatak sa mata ko na every 5 minutes siyang pinapatak para palakihin yung mata ko. Para daw matingnan niya hanggang yung likod ng aking mata. Pero bago niya ako pinapatakan, sinabihan niya nga ako na magtawag ako ng pwede magsundo sa akin kasi dito sa pampatak na to manlalabo yung paningin ko. At literal talaga na unang patak pa lang malabo na yung paningin ko. After 15 minutes na tatlong patak na pagkatapos tinawag na ako ni Doc para ma-check na nga yung likod ng aking mata. At ang tanging nakita niya nga lang ay mga symptoms ng glaucoma. Kaya naman ay dinagdagan ako dito ng eye drops para sa anti-glaucoma. Pagkatapos ay nilalayan niya ako papunta dito sa lobby at dito na nga ako naghintay na magsusundo sa akin. At nga pala bago ako umalis dito ay talagang sinasabi sa akin ni Doc, pinaliwanag sa akin ni Doc na kailangan seryosohin tong sitwasyon na to. Hindi na pwedeng baliwalain. To habang naghihintay nga ako sa magsusundo sa akin ay talagang wala na akong makita. Sobrang labo na. Kaya naman ay buti na lang memorize ko yung number ng driver na magsusundo sa akin. Tinatawagan ko lang siya, dinadial ko na lang. Dahil kahit yung cellphone talagang hindi ko na makita yung text. Buti na nga lang at may isang itlogan na malapit dito sa area ng ospital. Kaya naman siya na rin ang nagsundo sa akin. Pero hindi pa natatapos dun. Dahil after 5 days nag-umpisa na mag-irritate yung mata ko. As in sobrang namumula at namamaga siya. Kaya akala ko ito na nga yung isa pang sintomas ng glaucoma. Kaya naman ay lalo akong naghanap ng iba pang ophthalmologist o iba pang ospital kung saan naman meron yung mga lab na pinapagawa sa akin. Kasi dito sa ospital na to ay napakamahal talaga yung lab test nila. Pero dito bumalik nga ako sa ospital na to para ipacheck na yung mata ko kasi baka mamaya kailangan ko lang na maggamot muna. At ayun nga, it turns out na sore eyes siya kasi nga mahina ngayon yung resistensya ng mata ko dahil nga sa kanyang nararamdaman. Kaya ayun, nagka-sore eyes. At dito na nga nauso ang pagluluto ko na naka-shades. Just hanggang sa dumating ang Holy Week ay ganun pa rin ang mata ko. After Holy Week ay hindi pa rin ako tumigil. Dito nga ay naalala ko na ang UST Hospital at dito kasi nagtatrabaho ang pinsan ko kaya naman naisip ko na dito na nga magpa-check at magpa-lab. Sa next video ng kaganapan dito sa UST, bukas ulit!